Ang pinsalang dulot ng lindol, kung minsan ay talagang hindi maiiwasan, ay posible naman daw mabawasan. Yan ay kung dadaan ang mga gusali sa pagpapatibay o yung pong tinatawag na retrofitting. Live mula sa Quezon City, alam natin kung ano yan. May report si Bam Alegre. Bam! Joseph, hindi nga natin matutukoy kung kailan darating ang lindol. Kaya dapat lagi itong isaisip kapag magtatayo ng gusali o ng tahanan. At kapag naitayo naman na istruktura, dapat laging tiyakin na matibay ito. Narito ang ulat. Ilang siglo na rin ang nasaksihan ng mga makasaysayang simbahan sa Bohol at Cebu. Sa isang iglap, ang karamihay nawasak ng lindol. Bato lang daw kasi ang pundasyon ng mga lumang simbahan. Kung na-retrofit lang daw ang mga ito o napatatag ng bakal, posibleng nabawasan o naiwasan ang pinsala. The Roman Colosseum, ilang centuries na yon. Iniwan nilang ruins pero may mga retrofitting yung mga yan. Mine-maintain lang, pati all churches in Europe or elsewhere in the world, rene-retrofit yung mga churches ng structural retrofit, nare-respect pa rin yung pasad. Pero kung hindi man gumuho sa lindol ang isang istruktura, lalo na makabagong mga gusali, hindi raw ito indikasyon na ligtas ng bumalik dito. Kailangan suriin ng mga eksperto ang structural integrity nito. Pag may nakita kang falling parts, like maybe debris ng tipak ng simento, then definitely there is something wrong already with regards to the structural integrity. Ginawa ang Building Code of the Philippines para ligtas sa peligro ang mga itatayong gusali sa bansa, lalo na sa lindol. Pero paniwala ng isang urban planner na paglumaan na ito ng panahon. We are in earthquake zone number 4. That's the worst zone for earthquakes. Like California, China, Japan, Taiwan, Chile, hinihiram natin yung mga more updated codes nila. Kaya dapat siguro i-update natin yung building code, yung structural code. Higit sa lahat, kung magtatayo naman ng bagong mga gusali o tahanan, dapat daw pag-aralan kung nasaan ang fault lines at iwasan ang mga ito. Yung 70-kilometer fault line from near Angat, in Angat, Bulacan, through Bulacan, Metro Manila, Laguna, Cavite, and so on, 70 kilometers long. Dapat siguro i-publish na yan sa lahat. At saka yung mga buildings and houses on top of it, siguro markahan na sila na they have to relocate. Joseph, dagdag sa atin ni Architect Palafox na hindi raw katanga-tanga kung bumiga yung mga lumang simbahan dahil hindi naman high-tech ang pundasyon nito, bato nga. Pero yung mga bagong gawa mga buildings, mga paaralan, hospital, government buildings, kung ito daw ay nagkaroon agad ng tipak, dapat daw ay paimbestigahan ito, magkaroon ng structural audit dahil baka substandard ang pagkakagawa. Joseph. Bam, I'm not sure if si Engineer Palafox told you about it, pero nasasabi ba niya kung meron ba tayong mga landmarks na nangangailangan na ng retrofitting dahil medyo luma na? Wala siyang nabanggit na particular landmark. Pero in general, yung kanyang discussion, kung ito ay may kalumaan na, lalo na kung ilang century na ito nakatayo, dapat daw magkaroon nga ng tinatawag na retrofitting. Bali pa, lalagyan lang ng new technology yung mga lumang buildings, mga steel na para tumatag yung foundation. Joseph. Okay, sorry no, Architect Jun Palafox pala no. But yung buildings, ilan yung taon na sasabihin mo na kailangan at pag narating na niya yung age na yon ay kailangan ng i-retrofit? Meron ba tayong parang age ng building na kailangan na i-retrofit? Typically, ang sinasabi sa atin ng mga eksperto, ang isang building, well, lalo na sa mga condominiums may lifespan na 50 years. Tas, if it goes beyond that, kailangan talaga ng masusing inspection kung pumapasok pa ba sa standards yung structural integrity nito, Joseph. Okay, yung National Building Code, ang sabi nito si Architect Palafox, ay kailangan na i-amend or i-update siguro. No? May ginagawa ba ang ating Kongreso tungkol dyan? Sa ngayon, medyo may hint of frustration kay Architect Palafox dahil parang walang masyadong nangyayari dito sa mga recommendations niya. For example, dito sa Building Code of the Philippines, sinasabi nga na 1 meter lang yung sidewalk doon sa mga matataas na buildings. So dapat daw mas malawak yan. So yun yung isang example. At sa kanyang pananaw, halos wala raw masyadong change or na nangyayari rito sa Building Code of the Philippines. Walang movement daw para mapalitan ito, Joseph. Alright, that's unfortunate. Pero maraming salamat, Bam Alegre.